Minsan naiisip mo na hindi umuusad ang buhay mo, na bakit hindi ka yumayaman, pero ang hindi mo alam ay nasa tamang direksyon ka na pala at soon posible ka nang umasenso. So dapat wag kang panghinaan ng loob, tuloy-tuloy ka lang or na mas galingan mo pa dahil ito ang 10 signs na umaasenso ka na financially. Panoorin ang gandulong ating video at i-check kung pasok ka ba sa 10 signs na ito. Kaya handa ka na, let's go! Number 1, hindi ka na kinakapos sa araw-araw. Sa itong sign na nagpapatunay na sapat or sobra pa sa'yo ang kinikita mo, hindi ka na yung tao na laging namomblema kung saan kukuha ng pera sa araw-araw. Hindi mo na iniisip kung kanhinong tindahan ka mangungutang ngayon at hindi ka na rin laging naghahabol kung paano ka didiskarte ngayong araw para magka-extra income. Kapag medyo maluwag ka na sa araw-araw na gastusin, sign na ito na tama ang ginagawa mo sa iyong kinikitang pera. Number 2, nakakabayad ka na ng utang at ibang bayarin. Kung dati puro ka utang kung kani-kanino at hindi mo malaman kung paano ito babayaran. Ngayon wala ka ng pake kahit magkautang ka pa dahil alam mo na kaya mo itong bayaran. Alam mo na bago mag-due date ay makabayad ka at hindi ka tatakbo sa inutangan mo. Iba rin mga bayarin tulad ng sa oryente, tubig, renta, pagkain, school, internet at iba pa ay kaya mo ng bayaran na walang kahirap-hirap. At kahit may extra or bigla na bayarin ay kaya mo rin mabayaran kagad kahit sa sign na nakakaluwag-luwag ka na kahit papaano. Number 3, hindi ka na laging tipid. Dahil umayos ka na financially, hindi ka na rin yung tao na laging naghahabol sa mga bagay para makatipid or makamura siya. Well, wala namang masama na magtipid kahit na may pera ka na, pero kahit walang mga promo, discount o sale, ay kaya mo nang bumili. Hindi mo na ito laging inaabangan o dito ka umaasa para lang makabili ng isang bagay. Tapos kapag bumibili ka rin, hindi ka laging tumitiin sa presyo. Dahil hindi na lagi mong first choice sa bibilin mo ay kung ano yung pinaka-mura. Ang binibili mo na ay kung ano yung kailangan or gusto mo, hindi yung kung saan ka mas makatipid. Walang masama na maging wise sa pera, pero nandito ka na sa punto na kung gugustuhin mo, pwede kang magtipid at pwede ring hindi magtipid. Number 4, meron kang napupundar. Sa pang-sign na umayos ng kaperahan mo, ay kahit papaano, ay meron na kinapupuntahan yung pera mo. Not necessarily na nakapundar ka na ng mansyon or na meron ka ng sports car, pero kahit yung mga simpleng pagpapagawa ng bubong nyo, nagpa-renovate ka ng bahay, nagkaroon ng second floor, ay sign din yun na gumaganda na lagay ng pera mo. Pwede rin na nakapagpundar ka na ng mga properties, kahit hindi ganon kalakihan, posible na pagpatayo ka na rin ng maliit na negosyo, or nakabili ka na ng sasakyan kahit na hindi ito mamahalin. Meaning hindi lang basta-basta nasasayang ang pera mo sa wala, na wala pa man lang nakikita na nagagawa nito na may sense. Hindi ka na yung tao nasasayang lang sa mga bisyo sugal na sureball umuubos ang pera mo sa wala. Number 5, afford mong gumasto sa luho. Dahil magandang kitaan mo, nakapag-budget ka na rin ng matino. May budget ka sa mga kailangan sa bahay, at meron ka na ring budget para sa mga luho. Hindi ito ang priority mo sa buhay, pero nagsisilbi itong parang reward sa iyong pagsusumikap. Mahirap din kasi na tuloy-tuloy ang trabaho na halos wala ng pahinga. Dahil nagiging sanhi rin ito ng matinding kanungkutan, or na posible ka rin ma-burnout and eventually mag-quit sa ginagawa mo. So dahil afford mo na yung ibang luho mo, kaya mo nang bumili ng mga gadgets, mga branded na gamit, kaya mo mag-travel sa ibang parte ng Pilipinas or even sa abroad nang hindi nasasaktan ang budget o kaperahan mo kasi natutuwa na sa pera. Kaya mo nang pag-ipunan or paglana ng pera ang mga minsan ng luho na ito para din sa ikakasaya or ikakapulfill ng iyong buhay. Pero bago tayo magpatuloy, ay like mo na rin ang ating video kung bago dito mo subscribe para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Thank you! Number 6, may sangkita at merong investment. Para masenso ka financially, hindi lang naman sapat ang puro pag-ipon. Dapat nagagawa mo rin na maging stable ang iyong income. Dapat sobra pa ito sa'yo at kung kaya, lumalaki every year para yung pera mo ay nagagamit mo pa sa ibang mga opportunities para mas kumita pa ng pera. Yung 100 mo posibleng maging 200 dahil sa mga opportunities na ito. At hindi yung 100 mo ay mas bumababa pang value. Taliniimbak mo lang ito sa bangko at natatalo ka ng inflation. Posibleng meron ka na ring mga investment sa mga bagay na mas kikita ka pa ng pera, either sa passive na paraan or sa active na paraan. Kung wala ka nito at medyo busy ka sa iyong ginagawa, maghanap ka ng mga investment opportunities na posibleng mag-grow pa ang iyong pera habang nakapark ang iyong pera dun.
Pwedeng MP2, stocks, lupa, REIT, mutual funds, investor ka sa isang negosyo at iba pang investment options para mag-grow pa ang pera mo over time. Number 7, nakakatulong ka sa iba. Sa pang-sign ng masenso ka na financially ay ito. Dahil hindi ka na naiilang na tumulong sa ibang mga tao gamit ang pera mo. Alam mo na hindi naman makakasama sa kaperahan mo ang pagtulong sa iba. At higit sa lahat, masarap sa pakiramdam kapag meron kang natutulungan ng mga tao. Posibleng via charities yan, donation, o tulong sa ibang tao na malapit sa iyo. Pero alam mo rin yung limit mo sa pagtulong. Hindi ka pumapayag na para bang naabuso ka na dahil sa sobrang mong kabaitan. Posible rin na nakatulong ka sa ibang tao financially dahil doon sa mga naitayo mong simpleng negosyo na natutulungan mo yung makatulong sa negosyo. Dahil sa business mo ay nagkakaroon sila ng kabuhayan. Napag-aaral nila ang kanilang mga anak at meron silang stable na income. Meron din kasing magandang balik kapag nakatulong ka sa iba, lalo na kung buwal ito sa iyong puso. Pansinin mo na mas binibless ka dahil sa mga ginagawa mong maganda para sa iba. Number 8, buhay ka kahit mawalan ng work. Dahil okay na rin ang financial situation mo, hindi ka kabado kung sakali mawalan ka ng trabaho ngayong araw or na kung may mangyari sa iyong masama, at hindi ka mapag-work ng long periods of time. As alam mo na meron kang sapat na savings or emergency funds na kayang sumustento sa iyo or sa family mo sa kabila ng ganitong matinding problema at kawalan ng source of income. Hindi ka asa sa utang sa ibang tao para lumasurvive sa pang-araw-araw or magantay ka ng tulong mula sa iba mong kapamilya or sa ayudang ibibigay sa iyo. At kung sakaling tuluyan ka nga mawalan ng trabaho, alam mo sa sarili mo na kaya mong bumangon mula dito. Meron kang sapat na diskarte, skills at kalaman para makahanap ng panibagong work or na mag-start ka ng something from scratch. Marami sa tao na living paycheck to paycheck at wala namang masama doon pero hindi na sila nakakagawa ng paraan para mas lumaki pa ang kanilang income. Mapag-save or makabuild ng iba pang income sources para hindi sila matinding maapektuhan once na mawalan sila ng trabaho sa loob ng isa or maraming buwan. Number 9, nilalapitan ka for financial advice. Kapag ang mga kaibigan o iba mong kamag-anak ay nagtatanong sa iyo na related sa money advice, nagpapakita ito na hindi ka lang financially stable, pero financially responsible ka rin. Hindi ka man lehitimo na financial advisor, pero dalalamat nakikita nila na merong magandang kinapupuntahan ng pera mo, ang opinion mo tungkol sa money ay merong parang bigat. Dahil sa kang proven at isang good example tungkol sa financial related matters. Hindi ka rin naman kasi madamot na mag-share ng iyong knowledge at turuan din ang iba para mas gumanda ang kanilang mga financial habits. Either mga technique para makapag-budget, save, makapag-invest, or makapag-start ng simpleng mga negosyo. Number 10, on track ka sa financial goals mo. Okay na meron kang financial goals, pero iba rin kung on track ka para ma-achieve ito. Minsan kasi hindi mo malaman ang gagawin mo kapag hindi mo matrap yung mga goals na ito. Hindi mo malaman kung malapit ka na ba o na kung ano pa yung mga dapat mong gawin para ma-achieve ito. Kung isa sa mga financial goal mo ay mapag-ipon ng 100K sa loob na isang taon, tapos hindi mo tinatrack ang goals na ito, panigurado na magiging pabaya ka sa pera. Maaaring maging gastador ka. Pero kapag alam mo yung goals mo, meron kang direksyon, kapag natatrack mo pa, nakikita mo rin na palapit ka na doon. So mas gagawa ka ng paraan para makuha ito. Mas mag-exert ka pa ng effort para dito. Kung nakafocus ka sa mga financial goals mo at malapit mo na itong nakuha, it's a sign na nasa tamang path ka na financially. Pero bago tayo matapos sa ating video ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kaya in summary, itong 10 signs na umasenso ka na financially at hindi mo alam. Number 1, hindi ka na kinakapos araw-araw. Number 2, nakabayad ka na ng utang at ibang bayarin. Number 3, hindi ka na laging tipid. Number 4, meron kang napupundar. Number 5, afford mong gumastos sa luho. Number 6, mayos ang kita at merong investment. Number 7, nakatulong ka sa iba. Number 8, buhay ka kahit mawala ng work. Number 9, nilalapitan ka for financial advice. At number 10, on track ka sa financial goals mo. Kita-kits tayo sa susunod na video at kung gusto mo pang manood ng ganitong uri ng content, ay click mo ng next na mag-pop up sa iyong screen.